Dito, alamin natin kung ano yung mga dapat na sundin na batas sa pagbibigay ng pangalan ng mga iba-ibang uri ng compound. Tandaan muna natin na pag sinabi mong compound, dapat meron kang kahit dalawa man lang na atom at dapat magkaiba sila. Kaya nakikita nyo dito yung una nating mga pagpapraktisan mamaya, 'di ba? Halo-halo. At least dalawa. Dalawang atom na magkaiba yan. Dalawang magkaiba. Dalawang magkaiba. Meron tayo munang mga molecular compound. 'Pag tayo may molecular compound, may dalawa kang bagay, isa ay non-metal at yung isa ay non-metal din. Maganda rin pala na dapat practice ka na o alam mo na yung mga pangalan ng ibang mga sikat na atom. Kunwari phosphorus, fluorine, sulfur, nitrogen, oxygen, ganyan. At nadaanan mo sila sa periodic table. Optional, pwede mo ring alamin kung ano yung mga metal o non-metal kasi nakabase doon kung molecular siya o yung isang type mamaya na ionic. Iba kasi ang sinusunod na batas o format ng pagbibigay ng pangalan. Kunwari ito, kung molecular, yung unang non-metal mo, kokopihin mo lang yung pangalan niya. Yung pangalawang non-metal, kinolor code ko ng orange, papalitan mo yung dulo niya ng "ide". So, kung ano yung last syllable ng pangalan niya, kunwari, last syllables, oxygen, papalitan mo lahat yun, oxide na. Tapos, bromine, magiging bromide. Halos actually matitira na lang doon yung unang syllable ng pangalan niya, tas "ide" na talaga. So, yung prefix naman na 'to, ang ibig sabihin para sa parehong atom, kailangan mo sabihin kung ilang piraso sila. So, sa math, ginagamit natin yung mga prefix na 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, at sana pamilyar tayo sa penta, hexa, hepta, octa, 'di ba? Ilalagay mo yun sa unahan. Lagi mo yung gagawin. Kahit nga dito sa pangalawang atom natin, sasabihin mo pang mono kahit isang na nga lang. Ang exception lang diyan na hindi mo na kailangang, iklaripika kung isa yon, isa unahan. So, kunwari isang piraso lang 'to, 'wag mo nang sabihing mono, pero dito lang sa unang atom yon puwedeng gawin o sundin. Tas 'pag sinulat naman natin kasi mamaya magpa-practice din tayong isulat yung formula nila, yung number na nasa, kasunod ng A is yung talagang dami niya. Yung number na kasunod nung B is yung dami talaga niya. Kunwari ito, 3, phosphorus talaga yung 3, yung oxygen 5 talaga. At wala naman kasing charge yung mga 'to, hindi siya cation o anion, so walang ginagawang practice bago maging ganyan. Talagang diretso natin siya sinusulat. Kaya pangalanan na natin 'tong una, P3O5. 'Di ba ang P ay phosphorus, eh, tatlo, eh, di triphosphorus. Tapos yung O5, 'di ba penta, eh, di penta-oxide, yung oxygen magiging oxide. Ngayon yung iba namang mga tao, dahil parehong vowel 'to, nasasayangan sa pagbigkas, natatanggalan. So, ang ginagawa minsan sa pentaoxide, tinatanggal yung A para mas mabilis basahin, pentoxide, 'yan. So, punta na tayo sa pangalawa. Ang S ay sulfur at tandaan, dahil mag-isa siya at siya yung unang atom, hindi mo na kailangang sabihin na monosulfur. Puwede mo na lang diretso sabihing sulfur. Pero eto halata 6 yung fluorine, eh, di sabihin mo hexa, 6, tas fluor yung matitira, tas diretso ka ng "ide". Yung pangatlo naman, meron tayong dalawang nitrogen, dalawa na. So, kailangan mo ng sabihin na dalawa kahit yan yung unang atom. Di, tas nitrogen, tapos isa lang na oxygen. Pero teka, pangalawang atom yan, 'di ba? Kahit isa lang siya, kailangan sabihin mo. So, hindi mo lang sasabihin na oxide, kailangan mono-oxide. Pero katulad kanina sa pentoxide, nadoble kasi yung vowel sa gitna. So, puwede mo na lang tanggalin 'to, tapos matitira na lang ay monoxide. So, mas maririnig niyo siguro yung salitang monoxide. Oh, game. Magsulat naman tayo baliktad. Nandito na yung salita, gawin mo na lang na simbolo. Okey, gawin nating molecular formula. So, nakalagay dito sa una, tetraphosphorus, so 4 na P, deca ay 10,
tas sulfide S. O edi idiretso mo lang, tapos ka na. P4 ester. Tas ito carbon, walang sinabi kung gaano karami, 'di ba? Kasi siya yung unang atom, ibig sabihin isang piraso lang. Tas ito nilinaw na niya na monoxide, so katulad dito sa taas, isang O lang. Tapos ka na. Eh di CO. Kaya nga baka minsan marinig niyo, carbon dioxide, eh di dalawa lang na O, CO2. 'Pag molecular madali lang. Siguro ang pinakamahirap na lang dito kung ikaw ay baguhan pa lang is yung panigurado kung ano, pagsigurado na mga non-metal lahat 'yan. Kasi kapag may metals ka na at may mga ions ka na talaga na cation at anion, usually kasi yung mga metal natin, 'di ba, sodium, calcium, magnesium, zinc, 'yan yung cations natin, nagpa-positive charge. Isasama mo sa anion, tapos 'pag binigyan na natin sila ng pangalan, kokopyahin mo lang yung pangalan ng cation, kokopyahin mo pangalan ng anion, magbibigay ka lang ng space sa gitna, tapos. Yun nga lang, ang delikado dito, yung kapag di mo pa memorize yung pangalan at simbolo ng mga cation at anion. So yun naman yung balakid dito, yung nagpapahirap sa atin dito. Wala ka na ngang prefix eh. Kunwari, mono or di o tri o deca, di mo nasusulat. Okay? Ngayon, isa pang bagay. Kanina, 'di ba, wala naman kasing form yung P3 bago siya maging P3. Talagang tatlong P na lang 'yan. Dito, kunwari, yung A na 'to, bago yan naging part ng AB na compound, it was an A na may charge na ganyan, na positive. 'Di ba cation kasi positive charge. O kanina yung anion natin bago nagsama kay A, si B, ay merong sarili niyang charge independently. Tas ang nangyayari diyan, nung proseso ng pagsama nila, yung charge ni A, pinatong mo kay B o nilipat mo kay B, tas yung charge ni B binigay mo kay A para magkaroon ng pagba-balance ng mga charge. Sa hiwalay na recording na natin, mas aralin yung mga charge na 'yan. Pero, 'yan yung sinasabi minsan minsan nila na kinikriskos mo yung charge. So, kunwari, yung A ko ay 3, yung B ko ay 2, eh di mangyayari diyan, yung 2 pupunta kay A at yung 3 pupunta kay B. Nagsa-swap sila, nagpapalitan. At 'pag tayo ay nagsusulat ng formula, tandaan mag-cancel ka kung puwede o mag-simplify ka kung puwede. Cancel, kunwari yung A ko ang charge niya ay 2 at ang B ko ang charge ay 2. Marami tayong makikita sa practice mamaya na ganito. So imbes na isusulat mo na yung 2 neto pupunta dito at 2 neto pupunta dito, eh, pareho mo naman 'to puwede i-divide ng 2, 'pag sinimplify mo 'yun, eh, di isulat mo na lang AB, 'di ba? Cancel 'yun. Simplify, kapag naman hindi sila parehong number, pero meron kang divisor na common sa kanila. So, kunwari, yung A at B, yung A ay 6 yung charge at B ay 3 yung charge. Okay? So, -3 at +3. 'Di ba, imbes na yung 6 ilagay mo dito, yung 3 ilagay mo dito. Alam mo naman na pwede mong i-divide 'to pareho ng 3, ta's ang mangyayari diyan, in the simplified term, magiging 1 na lang 'yan, ta's yung 6 divided by 3 ay 2. So, ito yung dapat magiging final answer mo. So, may konting mathematics din na gagawin kapag tayo ay nagsusulat ng formula kapag ionic compound. Okay? Oh, para pala tulungan tayo, ito yung ating ginawa sa nauna kong recording nung pinag-usapan ko yung pangalan ng mga cation at anion. At puwede niyo 'tong picturean ngayon in case na gusto niyong may kopya kayo nito 'pag nagpa-practice na tayo sa susunod na mga segundo. Lilipat na ako sa baba. Unahin na natin 'to, NaCl. Simple lang 'to. Na ay sodium, Cl ay chlorine, pero tandaan anion 'yan. Hindi mo lang babasahin 'yan na chlorine. Ang Cl- ay chloride. So, 'pag sinulat ko 'yan, sodium chloride. Gano'n din 'to. Yung Ag ay silver, 'yan yung i-assume natin na cation, positive. Ta's ito, oxygen ay oxide. Okay? Tapos, eh di isulat mo lang pangalan niya, silver oxide. Uulitin ko, tandaan, ang format ng ating ionic, hindi mo na kailangan sabihin ang dioxide o di, tri, tetra, penta. Kaya nga minsan kapag yung ibang tao mula kanina sa molecular, etong mga 'to, P3O5, SF6, ta's tumalon dito sa ionic, nagkakamali, nilalagay pa rin dalawa, di-silver.
'Di na yung gagawin 'pag ionic. Saka isa pa, yung O na 'to, okey sa silver siya ngayon, pero kanina yung 2 na 'yan galing sa oxygen nung minus. So kunwari, Ag+1, O-2 nung magkahiwalay sila, kaya nga yung -2 na 'yan lumipat dito, kaya naging ganito yung pangalan niya or yung formula niya. Yung CaO isa rin 'yan. Actually 'pag pinangalan mo 'yan madali lang. Ano ba yung Ca? Calcium, yung O, oxide, eh, di sabihin mo lang calcium oxide tapos ka na. Pero kasi 'di ba kunwari kung titingnan natin yung table natin sa taas, ang charge ng calcium ay 2, ang oxide din ay 2, pareho silang monoatomic. Okey, so sure tayo na 2 talaga 'yan. So 'di ba bakit hindi Ca+2O-2, so 2, 2. Eh, kasi nga kakasabi lang natin kanina, i-simplify mo 'yan. In this case 'pag sinimplify mo yung dalawang 2 magka-cancel 'yun. No wonder na tira na lang diyan CaO, okey? Ngayon magsulat tayo. Eto sinigurado ko yung una muna nating example talagang walang multiple charges. Kasi mamaya kailangan nating problemahin yung multiple charges na yan, eh. Yung lithium, isa lang yung lithium, +1. Yung bromide, isa lang, -1. Buti na lang, wala tayong lalagay na numero. Literal, susulat mo lang yung dalawang symbol na yan magkatabi. Li, Br, tapos. Yung aluminum oxide, gano'n din naman, pareho lang naman sila na tig-isa lang, +3 lang naman yung aluminum, -2 lang naman yung oxide, pero kailangan na nating isulat yung number kasi hindi naman magka-cancel yung 3 at 2. So yung 2 na 'to ay kay aluminum mapupunta, yung 3 na 'to ay kay oxygen mapupunta, eh, di Al2O3, aluminum oxide. Tas zinc sulfide, zinc ay +2, sulfide ay -2, yan magka-cancel na. 'Di ba? 2 at 2 mawawala, magne-negate 'yan, eh, di literal isulat mo na lang ZnS, tapos. Ngayon, marami pa tayo na na ionic. Kasi eto, sinigurado ko na yung susunod nating bibigyan ng pangalan ay mga cations na may dalawang state. Kaya nga para lang paalala sa inyo, ginawa ko 'to sa diskusyon ko dito 'yan, 'pag meron akong dalawang charge ng cation, yung us ang mas maliit na charge, ang ik ang mas malaki. At sinabi ko doon sa recording na yun na talagang tatrabahuhin niyo yung pagkabisa sa mga 'to. Kasi hindi naman consistent na pare-pareho yung charge ng mga us at yung mga ik, 'di ba? Pero yun nga, assuming na pinicturan niyo 'to, eh, di tara praktisin natin 'to. Plumbous iodide, okey? Mamaya pa pala 'yan. Ito muna, pangalan muna mas madali 'yan, eh. So, Cu2O, eh, di kapag hinimay ko 'to, kanina yung 2 na 'to ay nasa oxygen, ano yung nasa copper? Walang number, 'di ba? So, ibig sabihin +1 yung copper. So, ano yung copper na +1? Cuprous, 'di ba? So, puwede mong isulat muna na copper 1 oxide dahil mas sure ka naman na charge talaga niya ay 1, 'di ba? 'Yan yung stock name, pero dapat isulat mo rin na cuprous ang copper 1. Either way, acceptable parehong pangalan na 'to at ito. Depende na lang kunwari kung exam mo tapos talagang sinabi dapat classical, kailangan yun yung isulat mo. Yung SN ay tin, pero anong charge niya? Nakichlorine, 2. Ano yan, stannous o stannic? Stannous. So una, puwede mo munang isulat yung stock name, tin, ang charge ay 2, eh di tin 2 chloride. Pero yun nga, sabi nga natin ang tin 2 ay stannous, so dapat isulat mo rin stannous chloride. Okey? Oh, pangalan naman baliktad. Okey, gawin naman natin yung formula, plumbous. Anong charge ng plumbous sa listahan natin? +2. Tas iodide, lagi namang 1 lang ang mga halogen. So, lilipat mo lang 'to dito, tapos na. PbI2, plumbous iodide. Tas 'pag plumbic, 4 na, 'di ba? Kasi plumbic ay, +4. Cupric oxide, eto, ano bang charge ng cupric? +2, oxide, -2. Anong gagawin natin? Parehong 2, cancel. So, 'pag sinulat, diretso mo na lang susulat ang Cu tas O. Kaya makikita niyo 'di ba yung cuprous at cupric, okey, magkalapit lang. Pero kasi nga naman charge lang naman ng copper ang pinaglalaban diyan, ang pinagkaiba diyan. Ngayon mag-practice naman tayo na
ginagamit hindi lang mga monoatomic anion. Napansin niyo ba, oxide, chloride, kanina puro mga iodide, puro monoatomic anion kaya mga ide lang 'yan. Pero paano yung mga eights, mga ites, mga hypoite? Tingnan nga natin. K ay potassium, Cn, yan isang buong anion 'yan, 'di ba, cyanide. Pero yun na lang yung pangalan niya. Wala na kang ibang iisipin. Kasi wala namang, ibang charge ang cyanide, cyanide lang. Siguro nakakalito ay cyanates saka thiocyanate, pero yun yung kailangan niyong ingatan. Ito naman silver, ta's ang CrO4 ay chromate. Itong 2 ay charge kanina ng chromate, wala ng issue, okey? Sulat mo na lang, eh, di silver, chromate. Paano naman 'to? Zinc, ta's ang CO3 ay tinatawag nating carbonate. Eh, di sulat mo lang zinc, carbonate. O, eh, bakit gano'n? Kunwari, alam mo na isa sa mga 'to ay charge niya 2, zinc plus 2. Tas ito, bakit wala yung 2 dito? Kasi ang carbonate din ay -2, tama ba? So, yung zinc natin ay +2, yung carbonate natin -2, so no wonder nag-cancel yung dalawang 2 nila, okey? Ngayon, kung sakali lang na kunwari, aluminum 'yan, 'di ba, 3, tas ililipat mo yung 3 dito kasi hindi naman magka-cancel yung 3 at 2. Kailangan mong ilagay sa parenthesis 'to bago ilagay yung 3 para ma-distribute yung 3 sa lahat ng atom, okey? Gano'n din sana dito kunwari may 2, dapat lahat 'yan o ito may 2, 'yan. Kasi nga polyatomic sila, okey? Damay-damay lahat sa numero na 'to. Ito nga malupit, eh, hindi lang parenthesis kasi yung original na ion na na Fe3 yung charge nito, so ferricyanide, meron ng parenthesis yung ion. So kapag may parenthesis na, lalagyan mo na ng brace kasunod. Tapos dun mo ililipat yung 2 na galing sa calcium. Ulit ano yun? Calcium tapos ito ferricyanide, eh, di sulat ko lang dito, calcium, ferricyanide. Ingat din kayo diyan, kasi 'pag ito naging 4, ferrocyanide na 'yan. Oh, formula naman, potassium permanganate. K ang potassium +1, permanganate ay MnO4 -1. So, wala tayong gagawin, idediretso na lang natin, KMnO4. Paano naman ang magnesium cyanate? Eto na, magnesium natin ay +2, 'di ba? Ang cyanate ay CnO, iba sa cyanides, 8 merong oxygen. Dahil yung 2 ililipat mo na dito, kailangan naka-parenthesis 'yan para lahat ng, atom na 'to ay magamitan ko ng 2. So, 'pag sinulat ko 'yan, Mg, open parenthesis, isulat mo yung cyanate, sara yung 2 na nilipat natin mula kay magnesium. Si sodium borate, sodium ay +1, borate ay BO3-3. Ililipat natin yung 3 dito, yung 1 wala namang issue. So, sulat mo lang na Na3BO3. Wala ka namang parenthesis dito sa BO3 kasi 1 lang naman. So, technically wala kang i-di-distribute, no need for parenthesis. Eh, di Na3BO3. Ito. Aluminum ferricyanide. Aluminum ay +3. Tapos ang ferricyanide, FeCN6-3. Ano ibig sabihin nito? Magka-cancel lang yung dalawang 3, 'di ba? So, Al, Fe, CN6 magkatabi, wala nang idadagdag na iba. Al, Fe, CN6. Tapos. Paano yung aluminum ferrocyanide? May problema 'to, 'di ba? Kasi Al+3 tapos yung ferrocyanide mo, FeCN6 tapos -4. Eh, di 4 lilipat dito, yung 3 lilipat sa kabila kasi di naman magka-cancel ang 3 at 4. Pero sabi ko nga kanina, may parenthesis na 'to, eh, di enclose mo na 'to ng bracket. So, Al4 tas bracket, close bracket, 3. So, sulat nga natin 'yan, Al4 bracket, FeCN6
close bracket, 3. Okey? Ayun. So, talagang makikita niyo 'no, nakadepende kung memorize niyo yung charges nila saka formula nila. Kasi 'di mo alam kung anong ka-cancel o si-simplify kung hindi, 'di ba? O kunwari ito, hindi lang natin poproblemahin yung cation dito na may us at ik, poproblemahin din natin na may iba-ibang form ng anion na magkakamukha. Kunwari, yung mga halogen natin, mga X, mga FClBr, at I, kapag may oxygen na, okey, meron ka ng 4 na form. Yung isang O hypoite, dalawang O-ite, yung tatlong O-ate, ang 4 per-ate. At kailangan masinop ka 'no o alert ka kung ano yung dapat gamitin. So ito 3, eh, di ano yung O3, 8. So bromate. Tapos yung Cu ko, ang charge niya kanina nalipat dito 2, so sa kanya 'yan. Ano yung copper na +2, 'di ba? Cupric ang 2, eh, di 'pag pinagsama ko yon, puwede mo sabihin na copper to bromate o cupric bromate o cupric bromate. Paano naman ito? Yung Fe ko, yung number na A3, eh, di ano, ferrous o ferric? Ferric. Eh, paano namang SO3? Meron kang ng dalawang type ng SO, sulfite at sulfate. Pero mas konti yung O3, so sulfite. So 'pag pinagsama ko 'yan, puwede munang iron 3 sulfite or puwede rin na isulat 'yan na ferric sulfite. Okey? Ngayon, paano naman yung ating pagsulat ng pangalan? Actually, parang mas madali kapag formula na, 'di ba? Kasi susundin mo lang, stannic, Sn+4, stannic. Tapos hypoiodite, ang hypoite ay isang O lang. So, iodite, IO, minus. So, 'pag pinagsama ko 'to, yung 4 lilipat dito ay polyatomic, so dapat parenthesis. So, Sn parenthesis IO, 4. Sn parenthesis IO, 4. Paano naman ferrous sulfate? 'Di ba ang ferrous ay 2, ang sulfate SO4 minus 2. Alam na natin ibig sabihin nito, 'di ba? Magka-cancel. Eh, di susulat mo na lang FeSO4 tapos ka na. Okey? Ngayon, punta na tayo sa mga asido. So, ano ba yung acid sa technical sense? It is anything na merong hydrogen. At meron tayong hiwalay na recording para i-explain bakit H yung basehan ng pagiging asido. Pero ngayon, basta lahat ay may H. Tapos, i-assume natin na yan yung nagsisilbing cation ng compound natin. Eh di yung kabila na lang is an ion. So, para lang siyang ionic compound pero malayo yung naming system niya. Ito nga ganun din, may criss-cross rin. Kunwari ang H+1, yung B may minus kung ano man. Eh di 'pag nilipat ko doon, yung number na yun mapupunta kay AH, tapos wala namang number yung ating, anion kasi 1 naman yung hydrogen. Kaya makikita niyo yung numero talaga ng B ililipat mo dito, tapos na yung pangalan mo or yung formula mo. Speaking of pangalan, eh, di depende sa anion yung kabuuan ng name niya, nung format niya. Kunwari yung anion mo nagtatapos sa ide, sa ide, bromide, fluoride, iodide, oxide, eh, di magiging hydroblanchic acid siya. Usually yung mga I dito mga halogens natin, okey? So, may hydro na sa simula, may ik pa sa dulo. Yung ite naman mga sulfite, nitrite, magiging us acid. Tapos yung 8 mo mga sulfate, okey, ano ba, bromate, gano'n, magiging ic acid. Mag-ingat kayo na 'wag pagpalitin yung hydroic na galing sa ide at ic lang na galing sa it. Kasi mamaya makikita natin malayo 'yun. Also, kunwari meron kang hypoiodite, hypochlorite, kopyahin mo rin yung yung prefix sa unahan. So kunwari may hypo ka, hypoite, eh, di maging hypous acid. May per-8 ka, eh, di per-ic acid. Carry over mo lang, okey? So, practice. HF. Ano ba yung F? Nakadepende sa anion yung pangalan ng buong asido, 'di ba? Fluoride.
At ide, ibig sabihin gagamitin natin yung ganito. Mula sa fluorine, di hydroic acid magiging hydrofluoric acid. 'Di ba? Hydroic acid. Pero, sa susunod na example, yung CO3 ay carbonates. Paano yun 'pag 8? Di ang format na niya yung ic acid. So, mula sa carbonate, magiging carbonic acid. So, sulat lang natin, carbonic acid. Basta puwede mong isipin, ay 'pag nakita mo na polyatomic na 'yan, huwag ka na maglagay ng hide sa unahan kasi ano ba usually yung mga ide, 'di ba kadalasan yung mga ide ay monoatomic. So, chances are fluoride, chloride, sila lang may hide sa simula. Okey? Speaking of, di sulat ko na. So, ang HCl, hydrochloric acid. Though may naisip akong exception diyan. 'Di ba may mga pasaway na ide pero polyatomic? Kunwari CN. Paano HCN? 'Di ba cyanide 'yan, ide. Di ang ending niya para lang fluoride. So, dapat yung pangalan niya parang sa kanila. So, 'yun, medyo makulit 'to 'no? Hydrocyanic acid. Wala, susundin natin kasi ide pa rin ang suffix ng cyanide. Pero ito, ano ang NO2? Yan ay nitrites, 'di ba? Di ang ites ay magiging acid. So, magiging pangalan nito ay nitrous acid. Paano naman ang HClO? Tandaan, hindi na 'to monoatomic. So, di na 'to, ito hindi na 'to monoatomic. Ito monoatomic, so chloride. 'Pag ito, tandaan, ito na yung ginagamit natin na, listahan dito. 'Di ba 'pag isang O, kunwari ClO, hypo-ite, di hypochlorite. So, mula sa ite, paano yun? Di magiging acid. Pero may hypo, di magiging hypo-us acid. So, mula sa hypochlorite, ang HClO magiging hypochlorous acid. Kaya nga pwede practicein natin, 'di ba? Eto, so hypochlorite, ite, di magiging hypochlorous acid. Ite, magiging us acid. Ate, magiging ic acid. Per-ate, di magiging per-ic acid. So, kailangan lang aware ka kung ano sa tatlong ginagamit mo at kung meron kang extra prefix na ikakabit. Okay? O kunwari, paano 'pag ito ay 3, di nitrates, di magiging nitric or nitric acid na 'yon. Paano 'pag naging, 2 na 'to, chlorites, di magiging ang chlorous acid, tatanggalin mo lang yung hypo. Ano lang, konting pagbabago lang sa pangalan. Kaya 'pag sinulat, diretso tayo. Ay hydro, monoatomic, ano ba 'yun, bromine lang. Di sulat mo H, tapos Br, tapos ka na, hydrobromic acid. Pero yung bromic acid walang hydro, 'di ba? Ngayon, i-check mo na. Kung yan ay ic acid, kanina bago naging ic, ano yung ic acid? It was it. Di ano 'to kanina? It used to be bromate. At ano ang blank 8 sa mga halogen? Ilan yung O? Ang blank 8 ay 3. So, bromate is 3. Tapos, ang charge naman lagi ng mga 'to 1, lagyan mo lang ng H sa unahan, you're done. So, HBRO3. At nakikita niyo 'di ba kung gaano kalayo yung isang Br na walang kasama, tas ito biglang 3 yung O. Tapos pareho silang nagtatapos sa ic acid. Kaya yan yung sinasabi ko na mag-ingat kayo. Ito, mag-ingat kayo. Yung ibang tao 'pag binabasa 'to, periodic acid, tas akala nila may kinalaman sa periodic table. Yung pala 'pag hinimay mo, 'di ba galing yung ic acid, kanina 8 yan, di per iodate. Di ano ba yun? Siya yung iodine na pair na ilan yung oxygen 'pag pair? 4. So, since yung X ko ay I, di IO4 yan. Tapos gawin mo lang acid, lagyan mo ng H, yan yung formula niya, HiO4. 'Di ba ang charge naman ng ang O4 lahat 'to is -1. Kahit XO, XO2, XO3, XO4 -1. Di isang H lang talaga yan. So, HiO4. Naisip ko tuloy, paano 'pag ganito? Last example, phosphoric acid. 'Di ba 'pag ic acid kanina 8 yan, okey. Actually itong or parang extra lang yan na syllable para maganda pakinggan, pero phosphate yan kanina. Ano ba yung phosphate? Yung default na phosphate, PO4 -3.
So yan yung phosphate para maging acid lagyan mo ng H. Pero 'di ba iki-carry over natin 'to? Eh, di lilipat mo sa baba. So dapat ingat kayo na tama yung dami ng H rin na acid mo, na nakadepende naman sa anion. So 'pag sinulat ko yan, H3PO4. At yan ang pagbibigay naman ng pangalan sa mga acids.